Yo, kwento to ng isang ina na tahimik sa mata ng tao, pero sa loob, bagyo ang galit at sama ng loob. Dahil ang anak niyang espesyal, hinuhusgahan ng mga taong akala mo perpekto. Yo, may isang ina na tahimik lang sa tabi. May anak na espesyal, hindi tulad ng karamihan sa tabi. Pero sa mata ng iba, parang kakaiba raw ang galaw. Kaya mabilis humusga, kay di alam ang tunay na tanaw. Abnormal daw ang bata, sabi ng mga dila. Mga bibig na matatalim, parang kutsilong dala. Sa loob-loob ng ina, halos sumabog ang galit. Kung pwede lang manapak, baka matagal nang nagalit. Pero pinipigil ang kamao, nilulunok ang salita. Dahil mas mahalaga ang kapayapaan ng bata. Para sa kanya, normal lang ang anak niyang mahal. Special man siya, pero hindi siya abnormal. Sabihin niyo man ang gusto niyo sabihin, hindi ko ipapapalit ang anak ko sa kahit sino sa paligid. Special man siya sa paningin niyo ay kakaiba. Sa puso ng isang ina siyang pinakamahalaga. Kuhusgahan niyo lang ang anak kong mahal, mas mabuti pang manahimik kaysa makipagplastikan. Hindi ko kailangan ng peking simpatya, basta kami ng anak ko sapat na ang isa't isa. Masakit pa minsan, hindi kapitbahay ang kalaban, kundi sariling kang mag-anak na dapat kakampi sa laban. Mga tahin at sismosa parang radyo kung magsalita. Kunting galaw ng bata nagiging malaking balita. Pag may nagawang mali, agad may panlalait. Mukhang pera daw kahit sila naman ang malupit. Kunwari sosyal, taas noo kung magsalita. Pero sosyalerang palakalang pala ang pig nila. Kung sa chismis may medalya, baka champion na sila. Gold, silver, bronze, sila rin ang nakakuha. Kapag malapit sila, tahimik lang ang ina. Pero pag nakalayo, saka lumalabas ang luha. Galit na may halong sakit sa dibdib na mabigat. Mga salitang masakit na di kayang isigaw, agad iniiyak na lang. Habang yakap ang anak, habang iniisip bakit ang tao napakasalbahe sa kapwa. Bakit ang matatanda tumatanda ng paurong, kahit bata pinapatulan ng kanilang matabil na dilat bunganga. Pero kung sa anak niya ang pag-uusapan, ibang usapan na yan, di siya ururong sa laban. Special lang ang bata pero marunong sumunod. Nagwawalis, nagliligpit sa utos ng ina ay sumusunod. Ang batang akala niyong walang utak at mahina, mas marunong pa sumunod kaysa sa inyo na puro salita. Kaya tanong ko lang sa inyo na hilig mangusga, sino ngayon ang abnormal, ang bata o ang ugali niyo ba? Sabi nila matuto raw rumispeto sa nakatatanda, pero nasaan ang respeto kung kayo mismo ang wala? Kayo ang unang nalalait, kayo ang unang manira. Pero pag kayo ang pinuna biglang paawa sa iba, tandaan niyo ang kasabihan na matagal lang kilala. Ang taong tahimik nasa loob ang kulo, ika nga. Kapag napuno ang dibdib sa sama ng loob, isang sigaw lang baka magulat ang buong mundo. Hindi lahat ng araw kayo ang panalo, may bukas na darating na kayo naman ang talo. Dahil ang karma parang anino sa likod, habang tumatakbo ka lalo ka nitong sinusunod. Special ang anak ko pero hindi siya abnormal. Ang puso niya malinis, hindi tulad ng inyong asal. Kung may kulang man sa kanya, sa paning ninyo, mas kulang naman ang kabutihan sa ugali nyo. Hindi ko kailangan ng papuri o simpatya, basta ang anak ko masaya sa aking pagkalinga. At tandaan nyo habang kayo'y nabubuhay pa, ang taong mabangus ka sa huli rin ang kawawa. Mag-isip kayo habang may oras pa ang buhay, dahil lahat gaano, kaya man wala kayong madadala sa hukay. At kung ang batang pinapatulan nyo ang kalaban nyo, tandaan nyo, ang ina niya rin ang kaharap nyo.